Please follow me on my Instagram. Just type at Lynch Muscut Official. Diyos ko, 5 pa lang yung followers ko. Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch Muscut and welcome back again here on our channel. So guys, for today's video is the part 9 of Best Friend. Hindi mo na po tayo makakapag-shoutout for today's video. Just comment down below your own opinion about this video para mapasama yung pangalan mo to the next video that we're going to publish here on our channel. Kung hindi mo pa napapanood yung ilang videos natin na may kinalaman sa Best Friend, may lalabas po na cards dyan sa upper right side po ng screen ninyo. Just click that at dadalhin po kayo niyan sa playlist natin kung saan naroon lahat nakakompile, lahat ng mga videos na may kinalaman sa Best Friend. Happy Halloween to everyone! Don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always updated ka sa mga nangyayari sa channel na ito. Samahan mo na rin ang pag-hit ng like button, and now let's start to watch the part 9 of Best Friend. Huwag ka mag-i-skip ng ads! Best Friend, Part 9. Troy's POV. Sasabihin ko ba kay Jason na may project segment kami sa Benguet, or may kailangan akong interviewin na isang kilalang personalidad sa lugar nila? Yon ang kailangan ko pang pag-isipan habang nasa biyahe ako. Makalipas ang mahabang oras, hindi ko namalayang nakatulog pala ako sa oras ng biyahe, at nang imulat ko nga ang mga mata ko, ay malapit na pala ako sa patutunguhan ko dahil ramdam ko na ang malamig nakapaligiran sa mga sandaling yon. Agad kong pinagmasdan ang magagandang tanawin mula sa labas ng bintana ng sinasakyan kong bus. Napakaromantik ng klima, panahon at tanawin ng lugar na yon. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay tuluyan ko nang narating ang Benguet. Pagdating ko nga sa Benguet ay sa isang malaking at sikat na hotel ako tumuloy. Nang gabing iyon ay nagpahinga muna ako para makapag-relax ako. Malamig ang klima ng mga panahong yon. Tila nanlalabo din ang mga paligid dulot ng makakapal na hamog. Sa totoo lang, minsan, masarap din pala ang mapag-isa sa ganoong lugar, no? Yung sarili mo lang ang iisipin mo. Yung walang kang gagawin kundi ang panoorin ang paligid mo. Yung humihigop ka ng mainit na kape sa gitna ng malamig na panahon. Parang walang problema, at pakiramdam ko ay kalmado ang lahat ng bagay. Kinabukasan, agad kong tinungo ang hospital kung saan kasalukuyan nagtatrabaho si Jason. Balak ko sana itong isurprise sa ginawa kong pagbabakasyon sa Benguet. Nang marating ko nga ang kinaroroonan ng hospital, ay agad akong nagtungo sa information center ng naturang hospital. Hello, I'm looking for Mr. Jason. Nurse po siya sa hospital na ito. Sabi ko sa information center. Si Jason?
Wika naman ang isang nurse na mula sa di kalayuan. Ang alam ko, on leave siya ngayon. Dugtong ulit ng nurse. On leave? Kunot na akong iling sa nurse na nagsalita. Hindi lang ako sigurado. Anyway, ikaw na lang ang magtanong sa kapalit niya. Magtungo ka na lang sa nurse station at pakihanap mo na si Mr. Matthias. Siya ang kapalit muna ni Jason. Sabi sa akin ng nurse. Thank you. Pasasalamat kong sabi sa nakausap kong nurse. Agad ko namang tinungo ang nurse station at saka ko hinanap roon ang sinasabing ng nurse na si Mr. Matthias. Isang lalaking nurse naman ang naaabutan ko pagdating ko sa nurse station. Ang nurse na makbay kay Jason noong minsan kaming magkita. Ang nurse na pinaghihinalaan kong kasalukuyang nobyo ni Jason. Siya ang bumungad sa akin. I'm looking for Mr. Matthias, sabi ko sa lalaking nurse na kaharap ko. Yes, anything mister? Iling na tanong sa akin ng nurse nga na nasa harapan ko. I'm Troy. Kakilala ko naman sa kanya. Well, Matthias pala ang pangalan nitong pinaghihinalaan kong nobyo ni Jason. You look very familiar, sabi sa akin ng lalaking si Matthias. Nagkita na tayo noon sa Manila. May medical mission kayo that time. Sagot ko naman sa kanya. And you are Iling? Natanong naman ito sa akin. Kaibigan ako ni Jason. Ako yung reporter na nagbabalita noon sa sunog sa Manila. Sagot ko ulit sa kanya. Oh, I see. Ikaw yung kausap niya doon sa isang gilid. Iling na wika nito sa akin. Yes, maikli ko sagot ko. So, anong mapaglilingkod ko sa'yo? Tanong nito sa akin para alamin ang pakay ko. Gusto ko lang itanong kung nasaan si Jason. Taga Manila kasi ako at dadalawin ko lang sana siya ngayon. Sagot ko sa kanya. Marahan namang tumango si Matthias at saka nagsalita. Nasa bakasyon kasi siya ngayon. Sagot nito sa akin. Vacation? Kunot na akong iling na tanong sa kanya. Yes, nag-file siya ng leave of absence para makapagbakasyon. Masyado na daw kasi siyang napapagod. Masyado na daw pagod ang pisikal at mentalidad niya. Magpapahinga muna daw siya. Sagot sa akin ni Matthias na kinagulat ko. Sagad ako natigilan sa sinabi nito. Sinabi niya yon? Tanong ko sa kanya habang nakaarko ang dalawang kilay ko. Yes. Why? Is there something wrong? Balik nitong tanong sa akin habang nakakunot din ang noo niya. Natawa naman ako ng mahina sa pagkakataong yon. Talagang parehas kami ni Jason. Madalas talaga ay iisa ang iniisip at ang gusto naming gawin. Nandito pa rin ba siya sa Benguet? Tanong ko ulit kay Matthias. No. Sa katunayan, kahapon pa siya umalis. Sagot nito sa akin. Nagpakawala naman ako ng malalim na buntong hininga.
Sigurado akong nagkasalisi kami kahapon habang nasa bus ako. So, nasa Manila siya ngayon? Tanong ko ulit kay Matthias. Ang sabi niya sa akin, sa Cebu daw siya magbabakasyon. Kasama ang nanay niya. Sagot sa akin ng nurse na si Matthias. Nakaramdam naman ako ng matinding panghihina ng tuhod dahil sa nalaman ko. Pakiramdam ko ay nawala ang buong lakas ko sa mga sandaling yun. Saan ba siya tumutuloy dito? Tanong ko ulit kay Matthias. Agad naman itong sinabi sa akin ang lokasyon ng tinutuluyan nitong bahay. Pero sa tingin ko, wala kang makakausap doon, kundi ang kasambahay lang nila. At ang alam ko ay nasa bakasyon din ang dalawang pinsan niyang lalaki at ang uncle naman niya ay nasa trabaho dahil isang sundalo yon. Pagbibigay impormasyon sa akin ni Matthias. Sa kabilang banda, ay pinagtaka ko naman ang bagay na yon. Pataaminin kong lalo pa akong nagduda kay Matthias. Bakit masyadong kabisado nito ang buhay at mga taong nakapaligid kay Jason? At isa pa, pakiramdam ko ay ayaw niyang magkita kami ni Jason. Sige, salamat sa impormasyon, sabi ko kay Matthias. Kung may kailangan ka pa, magtungo ka lang ulit dito. Sagot nito sa akin. Marahang pagtango lang ang naisagot ko sa kanya. Saka ako nagsimulang maglakad palayo mula kay Matthias. Nanghihinayang naman ako umalis ng hospital, pero hindi pa rin ako sumuko sa mga sandaling yun. Nagbabakasakali pa rin akong nasa Benguet pa rin si Jason sa mga oras na yon. Kaya naman, napagpasyahan kong tunghuhin ang lugar na sinabi sa akin ng nurse na si Matthias kung saan naroon ang bahay na tinutuluyan ni Jason. Pagdating ko sa sinabi nitong lugar ay isang lalaki ang naabutan ko mula roon. Agad kong tinanong at hinanap rito si Jason. I'm Brian and you are... Balik na tanong nito sa akin himbis na sagutin ang tanong ko. I'm Troy. Maikling sagot ko sa kanya. Ano ang kailangan mo sa pinsan ko? Tanong nito sa akin. Kaibigan ko siya sa Manila. Minsan kaming nagkita nang magkaroon sila ng medical mission sa Manila. Napag-alaman kong dito siya tumutuloy, kaya dinalaw ko na din siya. Sagot ko kay Brian. Nasa bakasyon siya kasama ang nanay niya. Sagot nito sa akin. At katulad ng nakuha kong impormasyon sa nagpakilalang nurse na si Matthias, ganun din ang nakuha ko mula sa nagpakilalang pinsan ni Jason na si Brian. Posible kayang nasa Manila siya ngayon? Tanong ko kay Brian. Huminga ito ng malalim at saka sumagot sa akin. Sa totoo lang, ay wala akong alam. Wala kasi ako nang umalis siya dito. Nagbakasyon din kasi ako at sa katunayan
ay kakauwi ko lang din kahapon. Hindi naman kami nagkita kahapon nang makauwi ako. Anyway, pwede naman nating tanungin ang kasambahay namin. Paliwanag at sabi sa akin ng lalaking si Brian. Okay lang, huwag ka na mag-abala pa. Anyway, may iba pa naman akong sadya dito sa Benguet. Pigil ko kay Brian. Base sa paraan ng pakikipag-usap nito ay mukha naman siyang nagsasabi ng totoo sa mga sandaling yon. Sa kabilang banda, wala naman akong choice kundi ang manatili na lang muna sa Benguet at totohanin na lang ang bakasyon ng mag-isa. Jason's POV. Nang araw na yon ay dumalaw naman ako sa bahay ni Troy. Pagdating ko sa bahay nila ay si Tita Isabella na nanay ni Troy ang humarap sa akin. Nasa Bacolod siya ngayon. 1 week daw siya doon para sa isang special segment daw nila. Sayang at hindi kayo nagkita. Kahapon lang siya umalis. Sagot sa akin ni Tita Isabella nang hanapin ko nga si Troy roon. Nakaramdam naman ako ng malaking panghihinayang sa mga sandaling iyon. Naikwento niya sa akin na nagkita ang araw kayo noon nang magkaroon ng sunog dito sa Manila. Ang tama nga si Troy. You look very good. Muling sabi ni Tita Isabella. Napangiti naman ako sa ibinigay nitong compliment sa akin. Maging ang tatay ni Troy na si Tito Teodoro na dating galit sa akin ay maganda na din ang pakikitungo sa akin. Alam mo, dito ka na maghapunan dahil alam kong marami kang ikukwento sa amin, sabi ni Tito Teodoro. Maraming salamat ho, Tito Teodoro. Pasasalamat kong sabi. Hanggang kailan ka ba rito? Tanong sa akin ulit ni Tito Teodoro. 1 week lang ho ang bakasyon ko rito, then sa Cebu na ho ako magpapatuloy ng bakasyon. Sagot ko kay Tito Teodoro. Hindi mo na ba mahihintay si Troy? Tanong ulit nito sa akin. Kapag ho, ay susubukan ko ho, kapag ho pwedeng i-extend ang bakasyon. Bakit hindi? Sagot ko sa kanya. Tatawag yun dito kapag wala na siyang ginagawa at kapag hindi na siya busy para lang mag-update sa amin. Sasabihin kong nandito at sigurado akong uuwi agad yon dito kapag nalaman niyang narito ka. Sagot sa akin ni Tito Teodoro. Mula doon ay wala naman akong choice kundi ang manatili muna sa Manila sa pagbabaka sakaling umuwi agad si Troy kung saan man ito kasalukuyang naroon. Sa mga nakalipas na araw, sa pananatili ko sa Manila ay maraming bagay akong nagawa para libangin ang sarili ko. Katulad na lamang ng pagbisita ko isa-isa sa mga dati kong naging kaklase at sa mga naging kaibigan namin ni Troy noon. Isang araw, hindi sinasadyang nagkita kami ni Camila sa isang bar.
Si Camila, ang babaeng dating niligawan ni Troy noong mga panahong high school days pa namin. Si Troy, nagkita na ba kayo? Tanong sa akin ng babaeng si Camila. Isang beses pa lamang. Kamakailan lang yon bago ako magbakasyon dito sa Manila. Sagot ko sa tanong nito. Ang gwapo niya ngayon, no? Iling sa akin ni Camila. Yes, marahan kong sagot habang tumatango ako. Hindi nga ako makapaniwala na niligawan niya ako noon. At ito pa, sikat na siya ngayon. Palaging nasa TV. Sabi ulit ni Camila. Oo nga hiling ko ulit. Sa tinagal-tagal niyang magkasama, akala ko nga magnobyo na kayo. Alam mo, ang gwapo mo na rin ngayon ha? Sabi sa akin ni Camila. Muli naman akong nagpakawala ng tawa. Tawa na mas buhay at mas magaan sa pakiramdam ko. Sige, kapag nagkita kami ulit sasabihin ko sa kanya. Sagot ko kay Camila. Napansin ko naman na kumunot ang noo ni Camila na tila ay nakumpirma nito ang hinala niya. Nagkibit balikat lamang ako bilang sagot ko sa kanya. Kaya talaga, patay talaga ang mga kalokohan yun noon. Well, kapag totoong nagkatuluyan na kayo, maniniwala akong mag-best friend talaga kayo. Sabi ulit ni Camila na tila ay nauunawaan na nito ang lahat. Malay natin, iling kong sagot sa kanya. Gusto kong isipin na kami ang para sa isa't isa. Pero ipinagtataka ko naman na bakit sa mga oras na yon, nagumagawa ako ng paraan para magkita kami ni Troy. Ay siya namang wala ngayon. Parang sinasadyang takasan ako ng pagkakataon at tadhana. Ilang araw pa lang ang lumilipas magmula noong magbakasyon ako sa Manila. Pero na-enjoy ko na agad ang naturang bakasyon ko dahil sa pagkikita namin ng mga dati kong kaklase. Pero ilang araw na lang din ang natitira para sa paghihintay ko kay Troy. Naipagdasal ko tuloy sa mga sandaling yon na sana ay dumating na si Troy. Sobra kong namimiss ang pagiging malapit namin sa isa't isa na gaya ng dati. Yung pagkakaibigan namin at yung buong katauhan ni Troy. Isang araw, kasalukuyan akong nasa kwarto ko noon habang nakahiga nang bigla na lang bumukas ang pintuan ng silid ko. Jason, iho, malumanay na tawag sa akin ni Mama. Agad naman akong naupo mula sa pagkakahiga ko. Nalulungkot ka na naman, ilig na sabi sa akin ni Mama. Huminga naman ako ng malalim at saka ako sumagot. Naalala ko lang ho si Troy. Sana lang talaga ay narito siya. Sagot ko kay Mama. Sabi ko na nga ba at siya na naman ang dahilan kung bakit napili mong magbakasyon dito sa Manila. Sagot sa akin ni Mama. Tama ka nga, Ma. Napaka-busy niyang tao. Ibang-iba na talaga
ang gusto at priority niya sa buhay. Sa totoo lang, parang hindi na siya yung dating Troy na nakilala ko. Parang hindi na siya yung dating best friend na mayroon ako. Sabi ko kay Mama, "Bakit mo naman nasabi yan?" Tanong sa akin ni Mama. Nararamdaman ko lang ho. Pakiramdam ko ay hindi na yata babalik yung dating pagiging mag-best friend namin ni Troy. Sagot ko kay Mama. Napansin kong ngumiti si Mama dahil sa sinabi ko, saka ito nagsalita ulit. Pagiging mag-best friend lang ba talaga? Iling na tanong sa akin ni Mama. Nagkatingin na naman kami ni Mama. Maya-maya pa ay inilipat ko ang tingin ko sa kawalan. Sa kabilang banda ay alam ko sa sarili kong hindi lang naman talaga pagkakaibigan namin ni Troy ang nais kong maibalik. Gusto ko ding maibalik yung una at huling halik ng nakaraan. Gusto kong muling maranasan ang bagay na yon. Troy's POV. Nanatili nga ako sa Benguet para totohanin na lang ang naturang bakasyon. At oo, aaminin kong nalulungkot ako sa pag-iisa ko. Wala akong ginawa kundi ang halos araw-araw na mamasyal roon. Halos narating ko na ang lahat ng lugar sa Benguet. Sa paglipas ng mga araw ay nakaramdam naman ako ng pagkainip. Gusto ko na sanang bumalik noon sa Manila pero mas pinili ko na lang na manatili pa roon at ang magdrama na rin. Minsan talaga masarap sa pakiramdam ang mag-isa at masarap din sa pakiramdam ang magdrama. Sa pag-iisa ko ay gusto kong siguraduhin sa sarili ko kung tama ba ang nararamdaman ko para kay Jason. Isang gabi, naisipan kong lumabas noon sa hotel na tinutuluyan ko. Nang madaanan ko ang isang bar ay sa hindi namang kalayuan mula sa hotel, ay agad akong pumasok doon at umorder na rin ng inumin. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay nangalahati na agad ang iniinom kong alak. Maya-maya pa sa kalagitnaan ng pag-iinom ko ay may biglang lumapit sa akin at nakakilala sa akin. Hi! Bungad ng boses ng isang lalaki. Agad ko namang iniangat ang mukha ko para tingnan kung sino nga iyon. Pamilyar naman ang mukha ng lalaking kaharap ko. "You are Troy, right?" Tanong sa akin ng lalaki. "Yes," maikli kong sagot. "Do you remember me?" Tanong ulit sa akin ng lalaki. "Oo naman," sagot ko sa kanya. "Pwede ba akong tumabi?" Tanong ulit nito sa akin. "Sure," sagot ko habang tumatango. "Sino nga palang kasama mo dito?" Muling tanong sa akin ng lalaki. "Wala, ako lang mag-isa," sagot ko sa kanya. "At kilala niyo ba kung sino ang kaharap ko ng gabing yon?" Walang iba kundi ang lalaking nurse na si Matias, ang lalaking pinangangambahan kong maging kaagaw ko kay Jason. Naupo nga ito sa tabi ko at saka nag-umpisang magtanong ulit sa akin.
Bakit nag-iisa ka dito? Tanong sa akin ni Matias. Nang mga oras naman na yon ay nahihilo na ako dahil sa iniinom ko. At mula doon ay nagawa kong sabihin kay Matias ang tunay na dahilan ko kung bakit ako nagtungo sa Benguet. Magkababata kami ni Jason pero matagal kaming nagkahiwalay. At ang buong akala ko ay magkakasama ulit kami dito sa Benguet. Kaya naman, hindi ako nagsama ng kahit na sino para nga ilaan ang oras ko kasama siya. Panimulang sabi ko kay Matias. I see. Marahang tango ni Matias bilang tugon sa sinabi ko. Ikaw ba? Bakit ka nag-iisa rin dito? Tanong ko naman sa kanya. Ito kasi ang bonding namin ni Jason. Madalas kami dito. Pero dahil wala siya ngayon dito, wala naman akong choice kundi ang lumabas na mag-isa. Kaysa naman magmukmuk ako sa bahay. Sagot nito sa akin. Isang malalim na buntong hininga naman ang ginawa ko at saka ako muling nagsalita. Matias, sa tingin mo ba ay talagang isang linggo lang ang bakasyon ni Jason? Nang uusisa kong tanong sa kanya. Nagkibit balikat naman ito at saka nagsalita. Ang sabi niya kasi sa akin ay pwede daw siya mag-extend ng another 1 week. Depende siguro sa magiging sitwasyon niya sa Cebu. Pero alam mo, pwede ka namang magstay dito sa Benguet para hintayin siya kung sakaling talagang may importante kang kailangan sa kanya. Nandito naman ako para samahan ka. Willing akong samahan ka tuwing pagkatapos ng duty ko sa ospital. Sagot sa akin ni Matias. Muli naman akong gumawa ng malalim na buntong hininga. Thanks, Matias. Pasasalamat kong sabi. May gusto sana akong itanong sa inyo o sa iyo. At wag mo sanang mamasamain. Sabi ni Matias. Ano yon? Maikli kong tanong sa kanya. Nobyo mo ba si Jason? Tanong nito sa akin. Nabigla naman ako sa tanong niyang yon. Maya-maya pa ay natawa ako sa mahinang paraan. Alam ko naman kung ano ang ibig niyang sabihin sa tanong niyang iyon. Well, katulad ng sinabi ko, mag-best friend kami since mga bata pa kami. Masyado ko lang talaga siyang na-miss. Sagot ko sa kanya. Sa tingin ko naman ay sapat na para kay Matias ang sagot ko sa kanya dahil wala naman na itong sinabi pa na kahit na ano matapos kong magsalita. Maya-maya pa ay ako naman ang lakas loob na nagtanong sa kanya. Ikaw ba? Nobyo ka ba ni Jason? Tanong ko kay Matias. Sa pagkakataong yon ay halata si Matias na naggulat sa tanong ko. Nagdududa ka sa amin ni Jason? Tanong nito sa akin. Hindi naman ako nakasagot sa naging tanong nito sa akin. Kung sa bagay, hindi naman kita masisisi dahil hindi lang naman ikaw ang unang nagtanong niyan. At alam kong hindi rin ikaw ang huli. Sagot sa akin ni Matias.
Pasensya na. Hindi ko ibig na masaktan ka. Nagtanong lang ako. Sagot ko sa kanya. I know. I'm sorry to disappoint you, pero sa tingin ko, wala namang binabae sa amin ni Jason. Sabi nito na agad kong pinutol. Pero bakit mo ako tinatanong kung nobyo ko ba? Si Jason, ibig sabihin, ay naghihinala ka rin sa katauhan niya. Tanong ko sa kanya. Hindi naman na ito sumagot sa tanong ko, bagkus ay iba ang sunod nitong sinabi. Nagkataon lang talaga na pareho kaming only child at pareho pa kaming lalaki at naging higit pa sa magkapatid ang turingan namin sa isa't isa. Sagot ni Matias na malayo sa tanong ko. Itutuloy.